Sa kasaysayan ng Pilipinas, may mga pangalang binabanggit ng pabulong, may mga pangalang binibigkas ng may galit, at may mga pangalang patuloy na ipinagtatanggol kahit ilang dekada na ang lumipas. Isa sa pinakamatibay, pinaka-controversial, at pinakamatagal manatili sa kolektibong alaala ng sambayanan ay ang Marcos family. Hindi sila simpleng pamilya sa politika. Sila ay naging simbolo ng isang buong panahon, panahon ng pangakong kaayusan, panahon ng takot at katahimikan, panahon ng karangyaan sa gitna ng kahirapan, panahon ng pagbangon ng tinig ng taong bayan. Ang kwento ng Marcos family ay hindi maaring ikwento ng padalos-dalos. Hindi ito itim o puti lamang. Ito ay puno ng kontradiksyon, tagumpay at kabiguan, disiplina at pang-aabuso, paghanga at galit. Isa itong salaysay na patuloy na humahati sa opinyon ng mga Pilipino. At marahil, dito nagiging makapangyarihan ang kwento ng dinastiyang ito, sapagkat hanggang ngayon, wala pa ring ganap na kasagutan kung sila ba ay naging bayani o babala. Bago pa man maging simbolo ng kapangyarihan ang apelyidong Marcos, may isang individual na naniniwalang ang bansa ay naliligaw ng landas. Sa panahong ang mga institusyon ay mahina at ang tiwala ng taong bayan ay manipis, umusbong ang isang leader na may malinaw na paniniwala na ang kalayaan ay walang saysay kung walang kaayusan at ang demokrasya ay nagiging magulo kung walang mahigpit na kamay na gagabay rito. Sa ganitong ideolohiya nagsimulang mabuo ang pundasyon ng Marcos family dinastiya. Ang unang Marcos ay hindi lamang mahusay magsalita, siya ay mahusay magbasa ng takbo ng panahon. Alam niya kung kailan lalapit sa masa at kung kailan haharap sa mga elite. Alam niya kung kailan magpapakita ng tapang at kung kailan mananatiling tahimik. Ang kapangyarihan para sa kanya ay hindi basta titulo, ito ay kakayahang kontrolin ang direksyon ng bansa at ang naratibo ng kasaysayan. Sa kanyang pag-angat, ginamit niya ang lengguwahe ng disiplina at kaayusan. Para sa mga Pilipinong pagod sa krimen, kahirapan, at kawalan ng malinaw na direksyon, ang ganitong mensahe ay parang tubig sa uhaw na lupa. Unti-unting nabuo ang imahe ng isang leader na kayang gumawa ng mahihirap na desisyon, kahit may masaktan, kahit may mawala. Ngunit kasabay ng pag-usbong ng kaayusan ay ang unti-unting pagsikip ng kalayaan. Ang mga kritikal na boses ay naging bihira, ang media ay naging maingat, ang takot ay naging tahimik na kasangkapan ng pamamahala. Sa mata ng ilan, ito ay kinakailangang sakripisyo. Sa mata ng iba, ito ay malinaw na paninigil. Habang pinatatatag ng unang Marcos ang kanyang kapangyarihan, tahimik ding hinuhubog ang papel ng pamilya. Ang asawa ay hindi lamang naging katuwang, kundi naging mahalagang simbolo ng dinastiya, elegante, makapangyarihan, at laging present sa mata ng publiko. Siya ang naging mukha ng karangyaan at dignidad, isang figurang kayang pagtakpan ang bigat ng mga alegasyon sa likod ng mga ngiti at mamahaling kasuotan. Ang tahanan ng Marcos family ay naging sentro ng desisyon, isang lugar kung saan ang politika at personal na buhay ay naghalo. Ang mga anak ay lumaki sa isang mundong kontrolado, planado, at puno ng inaasahan. Hindi sila pinalaki upang mamili ng sariling landas, kundi upang ihanda sa posibleng papel sa pagpapatuloy ng dinastiya. Ang education nila ay hindi lamang akademiko, ito ay ideolohikal. Sa paglipas ng panahon, ang Marcos family ay hindi na lamang pamilya ng isang leader. Sila ay naging institusyon. Ang apelyido ay naging susi sa kapangyarihan, proteksyon, at pribilehiyo. Ngunit kasabay nito ay ang unti-unting paglaki ng tanong tungkol sa yaman ng pamilya. Sa isang bansang maraming nagugutom, ang lantad na karangyaan ay hindi kailanman magiging inosente. Ang mga ari-arian, negosyo at account na inuugnay sa Marcos family ay naging paksa ng walang katapusang diskurso. May mga nagsabing ito ay bunga ng katalinuhan at tamang pamamahala. May mga nagsabing ito ay malinaw na ebidensya ng sistematikong pagnanakaw sa kaban ng bayan. Sa bawat paliwanag may mas maraming tanong. At sa bawat tanong, lalong umiinit ang galit ng publiko. Habang ang pamilya ay patuloy na namumuhay sa karangyaan, mas naging malinaw ang agwat sa pagitan ng may kapangyarihan at ng karaniwang mamamayan. Ang kaayusang ipinangako ay tila hindi pantay ang pakinabang. At dito nagsimulang mabuo ang kolektibong pagdududa, isang tahimik
ngunit lumalalim na galit. Hindi biglaan ang pagbagsak ng Marcos family. Ito ay bunga ng matagal na pagkikimkim. Ang mga kwento ng pagkawala, pang-aabuso at panunupil ay unti-unting nagsama-sama. Ang takot na matagal na nagpatahimik sa masa ay napalitan ng tapang na magsalita. Ang mga lansangan ay napuno ng mga taong hindi na kayang manahimik. Nang tuluyang bumagsak ang dinastiya, ito ay parang lindol. Mabilis ngunit may mahabang aftershock. Ang pamilyang sanay sa kapangyarihan ay biglang nawala ng kontrol. Ang mga palasyong dati simbolo ng lakas ay naging alaala ng isang nagwakas na panahon. Para sa marami, ito ay tagumpay ng demokrasya. Para sa iba, ito ay simula ng nostalgia sa isang panahong may malinaw na kamay na gumagabay. Sa pagkatapon ng Marcos family, nagsimula ang isang tahimik ngunit mahalagang yugto. Ito ang panahong muling hinubog ang kanilang identidad. Ang ilan ay piniling umiwas sa publisidad. Ang iba ay nagsimulang magayos ng imahe. Sapagkat kahit sa pagkatalo, ang alaala ng kapangyarihan ay nananatiling buhay. Habang lumilipas ang mga taon, nagbago ang henerasyon ng mga Pilipino. May mga kabataang hindi na personal na naranasan ang madilim na bahagi ng pamumuno ng Marcos family. At dito nagsimula ang muling pagbubukas ng pinto. Ang bagong henerasyon ng Marcos ay mas bihasa sa media, mas maingat sa pananalita, at mas marunong gumamit ng emosyon at nostalgia. Ang kasaysayan ay unti-unting nire-reframe. Ang mga maling nagawa ay pinaliit. Ang mga proyekto ay pinalaki. Ang imahe ng disiplina ay muling binuhay. Sa digital na panahon, ang kasaysayan ay hindi na lamang isinusulat ng mga scholar. Ito ay binubuo ng likes, shares at viral videos. Ngayon ang labanan ay hindi lamang tungkol sa kapangyarihan, kundi tungkol sa alaala. Ano ang dapat alalahanin? Ano ang dapat kalimutan? Hanggang saan ang pagpapatawad at kailan nagiging panganib ang paglimot? Ang Marcos family dinastiya ay nananatiling sentro ng tanong na ito. Para sa ilan, sila ay babala, patunay na ang kapangyarihang walang pananagutan ay mapanganib. Para sa iba, sila ay simbolo ng isang panahong may kaayusan at disiplina. At sa gitna ng magkasalungat na pananaw na ito, naroon ang responsibilidad ng bawat Pilipino na suriin, magtanong, at magdesisyon. Ang kwento ng Marcos family ay hindi pa tapos. Ito ay patuloy na hinuhubog ng alaala, ng politika, at ng pagpili ng sambayanan. Sapagkat sa huli, ang isang dinastiya ay hindi lamang nabubuhay dahil sa pamilyang humahawak nito. Ito ay nabubuhay dahil sa lipunang patuloy na nagbibigay dito ng espasyo. At habang patuloy na umiikot ang kasaysayan, ang Marcos family dinastiya ay mananatiling isa sa pinakamalalim at pinakamabigat na aral ng ating bansa. Isang kwentong hindi lamang tungkol sa kanila, kundi tungkol sa atin bilang isang bayan.